how to share to you one of the things that I do here in Doha. So, nagsigurado ako na meron akong gagawin. Pag wala na akong ibang gagawin, eto na siya talaga. So, I brought with me Sparkle Gem Art. Yan. So, ito yung tinatawag sa Pilipinas na diamond stitch. Ayan. So, meron tayong binili dito ng mga lalagyan. So, I put everything, yung mga beads dito. So, ito, meron siyang laman na, kaya siya tinawag na Sparkle Gem Art. Meron siyang laman ng mga beads. So, ganito nga yan. Meron siya nung tool, panglagay, tsaka separate plastic para sa mga beads. So, ang ginawa ko, bumili ko ng case ng lalagyan niya. Isa ko siyang sinalin. Isasalin ko pa uli. Ito siya. At para makita nyo kung paano ko siya sinalin, ganito. Ito yung design niya. Ito yung lalagyan natin ng beads. Ayan, baliktad. So, this is the Eiffel Tower. Ang mangyayari po dyan, kung nakikita nyo, may plastic siya. Ayan. So, dyan nyo ididikit yung mga beads. Okay? Meron siyang, ayan. Ayan, nakikita nyo yung fingers ko dumidikit. So, pag hindi siya dumikit, ibig sabihin, walang kasamang beads to. Okay. And then, meron tayong tool na pangdikit dito. Ayan. Buksan natin para makita nyo. Okay. Ito, may mga lalagyan ng beads. Tapos, meron siyang parang rubber. So, makikita nyo later on. Meron akong pangkuha ng beads bago nyo kunin. Idudot-dot nyo rito. Parang may plastic pa siya. Oo, meron pa nga. Ayan, may plastic siya. So, idudot-dot nyo siya dyan para dumikit yung beads. Okay, mamaya, i-demo natin. Tapos, ang ginawa ko rito sa mga beads na to, sinalin ko siya isa-isa. At meron siyang corresponding number. So, ang ginawa ko, yung number ay ginupit ko para hindi siya mawala o hindi ako malito. Ayan, papakita natin. So, ganito, lalagay natin siya isa-isa sa case. Here. Para hindi siya magsama-sama sa ibang color. Yan, gagawan lang natin siya ng parang bahay niya. Tapos nakikita niyo yung number na yan. Ginugupit ko po yan para ilalagay ko siya doon sa ibabaw ng beads. Saka ko siya tatakpan kasi para hindi ako mawala, hindi ako mahilo. Yan po yung itsura niya. Naka-number na siya. May bahay na siya. Tatapusin ko na lang yung pagsasalin niya bago natin umpisahan to. You will notice, meron dito number, tapos meron siyang letter na may color. So, may coding siya. So, if you will see, yung A, tapos yung 01, okay? So, yung 01, yan, ilalagay natin dito sa letter A. Ayan. Ganun po ang gagawin natin hanggang matapos natin tong Eiffel Tower na to. Tatandaan nyo tong red-orange na to. Ito yung parang rubber or clay. Kung saan idudut-dut nyo tong tip ng bead solder. Ito. Yan. Tapos, gagawin nyo, kukunin nyo siya. Punta tayo dito sa purple or lavender. So, dapat yung bulge niya, kung makikita nyo, half yan. Half. So, yung kalahati niyan, may bulge. Yung kalahati, flat. So, ayan, diba nakikita nyo? Nakikita nyo ba siya? Ayan. O, close up. So, ilalagay natin siya dito sa letter A. Yan, umpisahan na natin, diba? So, dapat yung bulge niya ay nasa ibabaw at yung flat niya ay nasa
ilalim. Ayan. Okay, so hanggang mapuno siya, susundin lang natin yung coding, yung color coding at number coding ng beads. So one of these days, i-flex ko sa inyo yung finished product ng ating diamond stitch. So that's one of my goals habang ako'y walang ginagawa dito at magpapaka-busy tayo sa ating mga sarili. Pero syempre, wag natin kakalimutan lagi magpasalamat sa Panginoon kung ano yung mga biyaya ibibigay niya sa atin at i-share natin ang blessings natin sa ating mga kapwa hanggat kakayanin natin. So, thank you again for watching and please do click subscribe, like, and share. So, this is Terrific Mom. Have a great day, everyone. God bless you. Till next time.